Si Jesus at si Arius ay mga mahalagang figura sa kasaysayan ng Kristyanismo. Ngunit sila ay may magkaibang papel at pananaw. Si Jesus ng Nazaret, kilala rin bilang Hesukristo, ay itinuturing na anak ng Diyos at ang Mesayas, tagapagligtas sa pananampalatayang Kristiyano. Siya ang sentro ng pananampalataya ng Kristyanismo at ang kanyang buhay, kamatayan sa krus at muling pagkabuhay ang batayan ng kaligtasan para sa mga Kristiyano. Ayon sa tradisyon, si Jesus ay parehong Diyos at tao, bahagi ng Santatlo, Trinity. Kasama ng Diyos Ama at ng Espiritu Santo. Si Arius ay isang pari at teologong Kristiyano noong ika-4 na siglo na kilala sa kanyang kontrobersyal na pananaw tungkol kay Jesus. Ang kanyang katuruan na tinawag na Arianismo ay nagsasabing si Jesus ay nilikha ng Diyos at hindi kapantay ng Diyos Ama. Sa madaling salita, ayon kay Arius, si Jesus ay hindi ganap na Diyos kundi isang nilalang na may mataas na antas. Ang pangunahing issue sa pagitan ng tradisyonal na Kristyanismo at ng Arianismo ay ang kalikasan ni Jesus. Ang tradisyonal na pananaw ni Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, pantay sa Diyos Ama. At ang Arianismo naman ay si Jesus ay mas mababa kesa sa Diyos Ama, isang nilalang na merong simula. At ang Philippians chapter 2 verse 6-7 ay isang mahalagang bahagi ng bagong tipan na nagpapakita ng kababaang loob at sakripisyo ni Jesus. Ayon sa talata, si Jesus ay tunay na Diyos, ngunit hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos upang maghangad ng pribilehiyo o kapangyarihan para sa sarili. Sa halip, pinili niyang bumaba mula sa kanyang posisyon na katawang tao at namuhay bilang isang alipin na masunurin hanggang kamatayan upang iligtas ang sangkatauhan. Mula dito, makakakuha tayo ng mahalagang aral tulad ng pagpapakumbaba kung saan kahit na may mataas tayong posisyon o kakayahan, dapat tayo maging magpakumbaba at maglingkod sa iba. Ito rin ay nagtuturo ng pagiging mapagbigay at handang magsakripisyo na inuuna ang kapakanan ng iba higit sa sarili. Tulad ng ginawa ni Jesus, bukod dito, tinuturo ng talata ang kahalagahan ng paglilingkod sa kapwa at ang pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos na nagpapakita ng ganap na pagtitiwala sa Kanya. Ang talatang ito ay isang paanyaya sa mga Kristiyano na tularan si Jesus sa kababaang loob, sakripisyo at pagmamahal sa iba. Ang talatang ito ay nagpapakita ng misteryo ng pagkakaisa ng pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo. Ang tinatawag na hypostatic union sa teolohiya. Si Jesus ay ganap na Diyos na may kapangyarihan, karunungan at kabanalan, ngunit siya rin ay ganap na tao. Nakakaranas ng kahinaan, sakit at tukso, bagamat hindi nagkakasala ang kanyang pagiging Diyos. Ang nagpahintulot sa kanya na magdala ng kaligtasan at ang kanyang pagiging tao ang nagbibigay daan upang maranasan niya ang ating kalagayan at mamatay para sa ating mga kasalanan. Dahil dito, tayo ay tinatawag na sambahin si Kristo bilang Diyos at tularan siya bilang modelo ng kababaang loob at sakripisyo. Ang pagkakaisa ng kanyang pagka-Diyos at pagkatao ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na siya ay hindi lamang makapangyarihan
upang magligtas, kundi mauunawaan din niya ang lahat ng ating pinagdaraanan bilang tao. Ang kasaysayan ng simbahan ay isang makapangyarihang patunay na paggabay ng Espiritu Santo sa mga mananampalataya sa bawat panahon. Sa kabila ng mga pagsubok, pagkakahati at pagkakamali ng tao, ang simbahan ay nanatili at patuloy na tumitindig bilang katawan ni Kristo. Ang Espiritu Santo, ayon sa pangako ni Jesus, ang gumagabay sa simbahan sa katotohanan, nagbibigay ng karunungan at nagpapalakas sa pananampalataya ng mga mananampalataya. Gayon din sa mga pag-usbong ng mga bagong misyonaryong gawain at revolusyon sa teolohiya, ang Espiritu Santo ang nagtutulak sa simbahan na abutin ang iba't ibang kultura at ipalaganap ang mabuting balita. Ang pagkilos ng Espiritu Santo ay makakakita rin ng mga makabago at malikhaing pamamaraan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo sa mundo sa kabila ng makabagong hamon. Sa pag-aaral ng kasaysayan ng simbahan, natuto tayo ng maraming bagay ang halaga ng pagkakaisa, ang pangangailangan ng patuloy na reforma at ang pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng kaguluhan. Mahalaga rin ang kababaang loob sa pag-amin ng mga pagkakamali sa nakaraan na nagturo sa atin na laging magtiwala sa gabay ng Espiritu Santo upang ipamuhay ang Ebanghelyo ng totoo at may integridad. Ang kasaysayan ng simbahan ay isang paalala na hindi ito gawa ng tao lamang kundi isang buhay na katawan na patuloy na ginagabayan ng Espiritu ng Diyos.